Friend! Napahinto si Liana sa pagsasampay ng damit sa harap ng bahay nang makita ang humahangos na kaibigan na si Dina. Hingal na hingal ito nang huminto sa tapat ng bakod. Oh, anong nangyari? Hindi pa natatapos ang sasabihin nito nang dire-diretso siyang umalis. Sandali friend, habol ni Dina. Basa pa ang ibabang damit ng dalaga nang makarating sa pampublikong hospital kasunod ang kaibigan. Hinarang ni Liana ang isang nurse. Nasaan po ang pasyente na sinugod dito? Yung galing po sa Barangay Malaya? Yung tindera sa palengke? Magkasunod na tanong nito. Opo, nanay ko siya. Nasaan na po siya? Nasa ward na po siya. Kaliwa lang po tapos makikita nyo ng general ward. Salamat po. Nagmamadali siya roong nagtungo. Friend, hinawakan siya ni Dina sa braso kaya lang natigilan. Pinunasan niya ang luha sa pisngi nang humarap dito. Huminahon ka nga, baka mas mauna ka pa kay Aling Marta. Siguradong ayos na siya. Baka hinimatay lang dahil sa init sa palengke kaya kumalma ka na. Halika na. Iginiya siya ng kaibigan na maglakad nang mas mahinahon. Naabutan ni Liana ang inang si Marta na nakahiga sa isang kama. Nakapikit ito. Agad siyang lumapit at hinawakan ng kamay ng ina. Nay? Tingnan mo friend, ayos na si Aling Marta. Bulong pa sa kanya ni Dina. Tumango siya at ngumiti ng maliit dito. Muli niyang pinagmasdan ng ina. Hindi niya maiwasan na lubos na mag-alala. Lalo na't sila na lang dalawang magkasama simula noong mawala ang kanyang ama. Isang tindera sa palengke ang nanay niya habang siya ay labandera. Kahit dalawa lang sila, ay napakahirap ng buhay para sa kanila. Ganoon pa man, siguradong mas magiging mahirap ang buhay niya kung maiiwan siyang mag-isa. Sino ang kaanak ng pasyente? Magkapanood na lumingon sina Liana at Dina. Naroon ang isang doktor, hawak ang patient's chart. Sino sa inyo ang kaanak ni Marta Domingo? Ako ho. Siya ang humarap sa doktor. Nawalan ho ng malay ang pasyente. Sa ngayon ayos na siya. Sumailalim din siya sa ilang test. Agad siyang dinapuan ng pagkabahala. At ayon sa blood test at ECG results niya, mayroon siyang CAD disease. CAD ho? Wala niyang idiyang tanong. Yes, ito ay coronary artery disease. Nagbabara ang ugat sa puso ng nanay mo. Kailangan na niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Nilingon niya ang ina bago muling bumaling sa doktor. Kulang ang kagamitan namin dito sa hospital para sa operasyon. Kaya ipinapayo ko na ilipat mo ang pasyente sa mas may kakayahang hospital para sa agarang operasyon at paggaling niya. Maliit siyang tumango kahit na tila hindi pumapasok sa isip ang nangyayari. Excuse me, paalam nito sa kanya bago umalis. Bakit daw operahan si Aling Marta? Lumapit sa kanya si Dina. May bara raw ang ugat sa puso ni nanay. Kailangan ko siyang ilipat ng hospital. Naiiyak niyang tugon dito. Sa bayan, may pribadong hospital. Ang kaso, napatingin siya rito. May kamahalan ng bayad eh. Dina, ang alam ko lang ngayon kailangang madala sa hospital si nanay para bumuti ang kalagayan niya. Ang iisipin ko na lang kung saan ako kukuha ng pera. Anak, mabilis silang napalingon ni Dina nang marinig ang mahinang boses ng ina. Nagmamadali na lumapit si Liana. Nay, bakit ako nandito? Akma itong babangon ng kanyang pigilan. Nay, magpahinga muna kayo. Sinalubong nito ang mga mata niya. Ano bang nangyari? Aling Marta, hinimatay kayo sa palengke kanina. Singit ni Dina. Baka napagod lang ako. Ang sabi ng doktor, nagbabara raw ang ugat sa puso niyo. Mabilis na tiningnan ni Liana ang dere-derechong kaibigan. Ano? Bulalas ni Marta nang siya ay tingnan. Pilit siyang umiti bago ito hinawakan sa kamay. Huwag kayong mag-alala, Nay. Magiging maayos kayo. Ang sabi ho ng doktor, Aling Marta, kailangan kayong maoperahan. Kaso kulang ang mga gamit dito sa public hospital. Kaya dapat dalhin kayo sa private hospital. Aray! Impit na wika ni Dina nang lihim na pisilin niya sa kamay. Hintayin mo na lang ako sa labas ng hospital. Pagtataboy niya rito. Sige,
Pasensya na friend. Nahihiyang sagot ng kaibigan. Mauna na po ako, Aling Marta. Paalam nito bago umalis. Nang maiwan sila, ay nilingan ni Liana ang ina. Totoo ba ang sinabi ni Dina? Saan tayo kukuha ng pera kung lilipat tayo ng hospital? Anak, umuwi na lang tayo. Nay, mahinahon niya itong pinigilan sa pagtayo. Wala tayong ibabayad, kaya umuwi na tayo. Hinawakan niya ito sa magkabilang braso. Kapag umuwi tayo, hindi kayo mauoperahan. Doon natigilan si Marta, pinagkatitigan nito ang naiiyak na anak niya. Mawawala kayo sa akin katulad ni tatay. Hindi ko huyo nahahayaang mangyari. Desidido niyang patuloy. Saan ka kukuha ng pera? Ako na hong bahala doon. Ang gagawin niyo lang ay manatili dito. Ako nang bahala sa lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Wala sa sarili na lumabas ng hospital si Liana. Kamusta na si Aling Marta? Sinalubong siya ni Dina. Tingin mo, saan ako makakakuha ng pera? Yun ang naging tanong niya sa halip na sumagot. Sandaling napaisip naman ng kaibigan. Alam ko na. Agad niya itong nilingon. Kay Madam Concepcion, yung may-ari ng tindahan kung saan tindera ang nanay mo. Hindi ba nagpapautang siya ng pera? Sigurado naman natutulungan niya ang tauhan niya. Nabuhayin naman siya ng loob. Naku Liana, wala pang ang benta ang tindahan. Anong ipapautang ko sa'yo? Napaigtad pa siya nang kalampagin ng ginang ang lalagyan ng pera. Kailangan lang po ni nanay para sa operasyon niya. Babayaran ko rin po. Pasensya na pero wala akong maibibigay. Kahit sunugin mo pa ako rito, wala akong maitutulong sa'yo. Napatitig siya rito. Umalis ka na sa harap ng tindahan ko at wala pa akong buena mano. Pagtataboy pa nito sa kanya. Kaya kayo wala pang buena mano kasi nakasamba ko lang mukha nyo. Bulong ni Dina na katabi niya. Anong sabi mo? Bulyaw ng amo ng ina rito. Wala ho, ang sabi ko good luck. Takot na sagot nito bago siya hilahin palayo. Ang hirap naman palang lapitan ng amo ng nanay mo friend. Parang hindi marunong magmalasakit. Reklamo nito habang kapit siya sa braso. Kailangan nang mailipat ni nanay sa ibang hospital. Nag-aalala niyang sagot. Hanggang sa mapahinto siya sa tila nag-aabang na babae sa eskinita ng palengke. Kailangan niyo ng pera? Sabay silang napaatras ni Dina nang lumapit si Stacy. Ngumunguya pa ito ng bubble gum. Suot ang hapit na maong na palda at halos kapirasong damit. Tuwid na tuwid ang mahabang buhok at kompleto ang kolorete sa muka. Huminto ito sa tapat ni Liana. Narinig ko, kailangan ng pera ng nanay mo. Tara na friend, kapit sa kanya ni Dina para maglakad na sila. Tutulungan kita. Otomatiko siyang napahinto sa sinabi ni Stacy. Marahan siyang lumingon dito. Ngumiti naman ito. Tutulungan kitang magkapera. Matigas siyang napalunok. Kailangan mo nga lang magtrabaho. Makahulugan itong dugtong. Huwag kang makinig dyan friend, halika na. Bulong sa kanya ng kaibigan. Alam mo naman kung anong trabaho nga alokin yan. Kilala yang babaeng mababa ang lipad. Anong sabi mo? Lumapit si Stacy kay Dina. Agad naman nagtago ang kaibigan sa likod niya. Siyang napaharap kay Stacy habang parang batang nakayuko at nagtatago sa likod niya si Dina. At habang nakatingin dito ay hindi lingid sa kaalaman niya na magbigay aliw ang trabaho nito. Ngumisi ito sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa pagkatapos ay hinawakan pa ang dulo ng buhok niya. Huwag kang mag-alala, malaki ang magiging kita mo rito. Hindi ko kayang ibenta ang katawan ko. Diretsyong sagot niya. Natawa ito ng sarkastiko. At mas kaya mong tanggapin na wala kang magagawa para sa nanay mo? Doon siya napakurap. Wala kang aasahan sa ibang tao. Tingin mo sinong magpapautang sa tulad natin? Mag-isip ka nga. Inilagay pa nito ang hintuturo sa kanyang sintido. Kapag hindi mo ginamit yan, mawawala sa iyo ang nanay mo. Hoy, tumigil ka nga. Kung gusto mong masira ang buhay mo, ikaw na lang. Huwag ka nang mandamay. Dalawang kamay siyang hinarangan ni Dina. Natawa lang si Stacy. May surprise bachelor's party ang anak ni Mayor. Exclusive party yon. Umpisa nito. Kung sakaling interesado ka sa magiging bayad, 1 milyon lang naman.
Pagbibigay alam ni Stacy nang dumukwang sa kanya. Natigilan si Liana. At kung bakit ganun kalaki ay dahil hindi basta-basta ang mga kaibigan niya, mga businessman at mga nasa politika. Ano, nagbago na ba ang isip mo? May ilang minuto yata siyang nakatitig dito hanggang sa magsalita. Hindi ko kaya ang ginagawa mo. Hindi ko kaya ang trabaho mo. Ganyan din ang sinabi ko noon hanggang sa magkasakit din ng nanay ko. Sinalubong niya ang mga seryosong mata ni Stacy at alam niyang totoo ang sinabi nito. Noon ay na-stroke ang ina nito at dahil pare-pareho silang mahirap ay nagpunta ito sa trabahong siguradong hindi rin ito ginusto. Hindi ko hinayaan na wala akong magawa. Tingnan mo, hanggang ngayon kasama ko pa rin siya. At tingin mo pinagmamalaki ka niya ngayon? Singit ni Dina. Sinulyapan ito ni Stacy. Importante ba yon? Kasi para sa akin, ang makasama siyang pinaka-importante. Pilit siyang hinawakan sa braso ng kaibigan. Halika na friend, huwag kang magpa-brainwash. Ilang hakbang pa lang ang layo nila kay Stacy nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Ano? Agad na tumulo ang luha ni Liana. Tila nanlalambot siya nang pagod na ibaba ang hawak. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Dina sa kanya. Nanggigilid ang mga luha niya nang lingunin ito. Nasa critical na kondisyon daw si nanay. Sandali! Anya nang makitang paglampas ni Stacy. Huminto naman ito. Kailan ang bachelor's night? Oo, alam niyang mali pero wala na siyang pagpipilian. Walang basta-basta magpapautang sa katulad niya. Lalo na't malaki ang kailangan niyang pera. At hindi lang ang sakit ng inang kalaban niya. Ganun na rin ang oras. Sumunod ka sa akin. Sagot nito. Napahinga si Liana ng malalim. Dumating na ang gabing hindi niya gustong harapin. Inayos ni Stacy ang suot niyang pulang bestida. Malinaw ba ang sinabi ko sa'yo? Tanong nito nang ayusin naman ang buhok niya. Kinakabahan ako. Sagot niya habang nakatitig sa mga mata nito. Sa akin ka lang makikinig at isipin mo na lang na para sa nanay mo to. Tumango siya. Kasalukuyan silang nasa isang hotel sa isang sikat na beach resort na pagmamay-ari ng kumontak sa kaibigan ni Stacy. Kapag may request sa'yo, susubukan kong akuin. Huwag kang mag-alala, sasaluhin kita. Namuo naman ang kanyang luha. Salamat. Oo, marumi ang trabaho ko pero hindi ako masamang tao. Biktima lang ako ng sitwasyon na tulad mo. Pasensya ka na rin. Wala akong ibang maitutulong. Ito lang ang kaya ko. Sigurado kong mahal na mahal ka ng nanay mo, Stacy. Napatingin ito sa kanya. Napakabuti mong anak. Girls, alis na tayo. Hinihintay na tayo ng mga guest sa villa. Anunsyo ng isang babae. Hinawakan siya sa kamay ni Stacy. Tara na. Congratulations, Renz. Nagyakap ang dalawang binata sa gitna ng dilim sa loob ng isang villa na may mga dekorasyon. Akala ko hindi ka makakapunta. Pwede ko bang hindi siputin ang anak ni Mayor? Balik tanong nito. Siguradong naging mahaba ang biyahe mo from the city to province. It's fine. Hindi ako pwedeng mawala sa huling araw ng pagkabinata ng best friend ko. Yun ba talaga? O ang surprise? Biro lang brother. Nakangiti ang mga ito na nagkamay bago muling nagyakap. Hanggang sa abutan si Renz ng isa pang kaibigan ng baso ng alak mula sa waiter na lumapit. Ready na boys, parating na nga ating mga special guest. Mas nagkaingay ang mga binata sa loob. Isang malalim na hininga ang ginawa ni Liana habang nasa loob ng malaking kahon. Madilim doon at pakiramdam niya hindi siya makahinga. Mula sa maliit na butas, kita niya ang mga kasama na itinutulak ang kahon kung nasaan siya. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Stacy. Pagkatapos ng tugtog, bubuksan ko na ang kahon. Pagbibigay alam nito. Nang bumahang nakakaakit na musika, alam niyang nagsisimula ng sumayaw ang mga ito. Rinig niya ang kantsawan at natutuwang mga boses ng lalaki. Nang tumahimik, mariin siyang napapikit dahil alam niya nang ibig sabihin nun. Marahan ng pag-alog ng kahon kaya siya muling napamulat. Katulad ng mga kaibigan ay nakatuon din ang tingin ni Renz sa malaking kahon na regalo sa harap. Pag-alis ng malaking laso na naroon ay napaseryoso siya nang lumabas mula roon ng isang babaeng suot ang maskara. Natuod sa pagkakatayo si Liana nang alisin ang kahon sa kanya. Nang umalis sa mga kasama niya,
Naiwan siyang mag-isa. Sa konting liwanag ay kita niya ang mga lalaking nagkakamayan habang nakangiti. Nasa anyo ay mayayaman at hindi basta-basta. Nang tumayo ang isa at kabigin siya sa bewang, ay mabilis niya itong sinampal. Natahimik ang lahat ng naroon. What the hell? Bulalas ng lalaki na hawak ang pisngi. Ano ka ba? Agad na lumapit si Stacy na pinanonood lang ang dalaga sa gilid. Ito ang nakangiting humarap sa estranghero. Pasensya ka na, parte iyon ang inihanda namin. Mapaglaro ang tono nito na nakapagpakalma sa estranghero. Akma siyang hahakbang nang may makabanggaan. Nahulog ang suot niyang maskara. At mula sa liwanag na umiikot na bola ng ilaw ay natamaan ng pareho nilang muka. Dahilan para makita nila ang isa't isa. Agad na lumayo si Liana na ikinangiti ng lalaki. Why are you here? If you're like a kitten scared. Tanong nito sa kanya. Come on ladies, let's make this night memorable. Especially for our bachelor. Dugtong ng isa sa bisita na ikinalingon nila rito. Nakita ni Liana kung paano kumembot ang mga kasama kahit na alangan ng mga ngiti. Hindi niya maiwasan na maawa sa sarili at sa mga ito. Napakasaklap ng buhay para sa mga tulad nila. Mas umingay ang sigawan ng mga lalaki sa loob. Akmang lalapitan siya ng isa pang estranghero nang harangin ng kaharap. I got her. Anito. Relax, Renz. I just want to give her a welcome drink. Inabutan si Liana ng baso ng alak ng lalaki. At dahil hindi nakakilos, ito nang nagkusa na ilagay iyon sa kamay niya. Sinulyapan niya si Stacy na tumango naman. Isa-isa nang umalis ang mga ito. Nakapikit niyang tinungga iyon na halos ikasuka niya. Wala pang ilang segundo, nanlabo ang kanyang paningin, tila umiikot ang buo niyang paligid. Inangat ni Liana ang mga kamay niya. Nahihilo ko. Mahinang sambit niya bago tuluyang napapikit. Otomatikong nasambot ni Renz ang babae bago tiningnan ng lalaking nakilala niya lang sa party, si Brad. Did you put something in her drink? Just a shot of something that will make her pass out. This is not what we talk about. This night should be just a night of celebration and fun. Exactly. Nakangising putol nito sa kanya. Sinulya pa ni Renz ang ilan pang babae na paalis na. Habang ang best friend ay akay ng ibang kaibigan papunta sa hiwalay na villa. This is not right. Hindi ito ang tamang stag party. I know, sagot ni Brad. Ano pa bang inaalala mo? Tanong ng kasama nito. I heard, milyon ang binayad sa kanila, kaya siguradong alam nila ang gabing to. Dagdag pa nito. Kaya ibigay mo na siya sa akin. At mga hawakan ni Brad ang babaeng alalay nang iiwas ni Renz. She's mine. Seryoso niyang wika. Ngumisi naman ito. Okay, kukuha na lang ako ng iba. Dagdag nito bago umalis. Nang maiwan ay binuhat ni Renz ang babae palabas ng villa. Mabigat ang ulo ni Liana nang magmulat. Hindi pamilyar na kwarto ang nabungaran niya kaya agad siyang bumalikwas. Napatingin siya sa sarili na nakatakip ng puting kumot. Marahan siyang bumaling sa lalaki na katalikod na katabi sa kama. Naiiyak siyang tumitig sa kawalan at pilit na inaalala ang nangyari. Nang maalala ang lalaking pilit na nagbigay sa kanya ng alak ay natigilan din siya. Nagunahang tumulo ang kanyang mga luha. Bayad nga pala sila para rito. Kaya sino siya para magreklamo? Iningatan niya ang sarili pero hindi niya makuhang magsisi sa tuwing ang inang sumasagi sa isip. Hanggang sa mapalinga si Liana sa mesa sa tabi ng kama. Naroon ang tumutunog niyang cellphone. Agad niya iyong kinuha. Mabilis iyong tinapat sa tenga bago nilinga ang lalaking baka magising. Mahina niyang sinagot ang tawag. Tina, nasan ka na ba friend? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ngayon ang labas ng nani mo sa operating room. Papunta na ako dyan. Mabilis siyang kumilos. Nagbihis at lumabas ng kwarto. Sa hospital ay magkahalo ang ngiti at luha niya ng pagmasda ng inang walang malay. Sakay ng stretcher na tulak-tulak ng mga nurse galing sa OR sa pribadong hospital. Nilapitan niya ang doktor. Kamusta po ang nanay ko, Dok? Successful ang operasyon ng pasyente. Idediretso na siya sa recovery room. Imomonitor pa namin siya at kung wala siyang ibang maramdaman, after few days, pwede na siyang discharge para sa bahay na magpagaling. Salamat po.
Tumango lang ang doktor at umalis na rin. Suot ang medical gown at mask, pumasok si Liana sa recovery room. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Nay, magpagaling kayo ha? Nilingon niya ang lumapit na si Dina. Maayos na ang nanay mo at dahil yun sa'yo. Hindi naging madali ang naging sakripisyo mo para sa kanya. Pero wag mo na ulit-uulitin ang ganoong trabaho. Mabilis na tumulo ang luha niya ng umiling. Ngayon na alam ko na naligtas si nanay, pwede ko nang kalimutan ng masilimuot na sandaling yun. At para tuluyan ka ng makalimot, naghahanap ang tiyahin ko ng mga kasambahay na ipapadala sa Maynila sa susunod na linggo. Sasama ka ba sa akin para doon magtrabaho? Oo naman, nagyakap silang dalawa. Ilang araw lang ang nakalipas nang makalabas sila ng hospital. Sinigurado ni Liana na kahit papaano, kaya na ng ina ang sarili habang nagpapagaling nang magpaalam para magtrabaho sa Maynila. Hindi naman ito tumutol, lalo na't kasama niya ang kaibigan. Hindi na rin sila nagkaroon ng pagkakataon na magkita ni Stacy nang umalis siya sa kanilang lugar. At itinanim niya sa isip na susubukan niyang kalimutan ng gabing ibinenta niya ang sarili. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli sa buhay. Ang mahalaga, nagawa niyang iligtas ang buhay ng kanyang ina. Sa isang exclusive village sila dinala ng tiyahin ni Dina na si Cora. Ito ang Siguenza Residence. Isa silang prominenteng pamilya at kilala pagdating sa negosyo. Paliwanag ng may edad habang papasok sila sa napakataas na tarangkahan. Namamangha naman silang tumangong magkaibigan habang may daladalang mga bag. Madalas nating makakasama sa bahay ang amo nating babae, si Ma'am Eleanor Siguenza. May ilang bangko siyang pinapatakbo, habang ang asawa niya naman ay si Sir Gilbert, may-ari ng isang real estate development company. Ang nanay niya na si Ma'am Fe, isang retired professor. Hindi na siya nakakapaglakad dahil sa katandaan. Dalawa ang personal nurse niya. Wala ho ba silang anak, Chang? Usisa ni Dina. Napahinto sila nang humarap ito. Mayroon. Kaisa-isang anak na lalaki't binata pa. Abala naman sa sarili niyang kumpanya. Gabi lang din ang halos uwi nun. Sa umaga naman ay madalang mag-almusal. Excited na akong makita siya. Maliit pang tumalon ang nasabik na kaibigan. Inilapit ni Cora ang muka sa pamangkin. Huwag mo nang pangarapin dahil siguradong lalaitin ka ni Ma'am Eleanor mula ulo hanggang paa. Sagot nito na akma pang babatukan ng pamangkin. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Liana. Masungit at istrikto ang amo nating babae. Kaya hanggat maaari, iwasan ninyo ang anak niya. Halik kayo, baka pagalitan pa tayo. Nauna itong maglakad na sinundan naman nila. Malawak ang loob ng bahay at halos lahat ng mga gamit ay mamahalin. Agaw pansin din ang magandang disenyo ng nakakurbang hagdan. Napunta lang ang atensyon nila sa parating na seryosong ginang. Sila na ba iyon, Manang Cora? Tanong nito nang pagmasdan sila. Oh, ma'am, pamangkin ko ho si Dina at si Liana, kaibigan niya. Nang magtaas ng muka ay nasalubong niya ang matalim na mga mata nito. Pilit siyang umiti sa magiging amo kahit may kaba bago nagpakilala. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Liana. Ako naman po si Dina. Galing po kami sa barangay. Nasabi mo naman kung anong dapat at hindi dapat gawin, Manang? Baling ito kay Cora nang putulin si Dina sa sasabihin. Opo, ma'am. Good. Wala akong plano na maging mahaba ang introduction. Maraming gawain sa bahay ko. Yun ang unahin ninyo. Opo, ma'am. Nakayukong sagot nilang magkaibigan. Tanging tunog lang ng takong na suot lang ng amo ang namayani sa magarang sala nang ito ay tumalikod. Pagkatapos bigyan ng ilang instruction ng tiyahin ng kaibigan ay nagsimula na rin silang magtrabaho. Liana, ano ho yun, Manang Cora? Huminto siya sa paghuhugas ng plato at lumingon sa may edad na lumapit sa kusina. Umakyat ka sa kwarto ng anak ni Ma'am. Pakisilip mo kung malinis na at pauwi na iyon. Sige po. Agad niyang ipinunas ang mga basang kamay sa suot na uniforme at tinungo ang hagdan. Napakalaki ng bahay ng mga Siguenza. Hindi rin matapos-tapos ang gawaing bahay. Maliit siyang umiti nang makarating sa tuktok ng baitang ng hagdan. Nagpapasalamat siyang napunta sa trabahong mayroon siya ngayon. Sa araw-araw na pagiging abala sa trabaho, sigurado siyang makakalimutan niya ang gabing yun.
Hindi na ulit mangyayari yun at siguradong wala na ring nakakaalala nun. Anya, bago magtungo sa kwarto ng amo. Isang pinto ang kanyang binuksan at namangha siya sa kwarto na naroon. Inayos niya sandali ang sapin sa kama bago makarating sa malawak na walk-in closet ng anak ng amo. Mas lalo siyang namangha sa malinis at maayos na pagkakaayos ng mga mamahaling gamit at damit na naroon. Good evening po, sir. Nginitaan ni Renz mula sa binuksan na bintana ng kotse ang gwardya sa gate. Nang maipasok at maigarahe ang sasakyan, diretso siya sa loob ng bahay. Katulad ng nakasanayan, wala siyang naabutan sa loob bukod sa mga bumati na kasambahay. Diretso siya sa hagdan para magtungo sa kwarto. Ibinaba ang laptop bag kung saan. Hinubad ang kurbata pati na rin ng suot-suot para makapag-shower. Nang makarating sa walk-in closet, natigilan ang mga paa ni Renz, isang babaeng nakatalikod ang naroon. Who are you? Takang tanong niya. Marahan ang paglingon nito. At nang magtagpo ang mga mata nila, sabay silang napasigaw. Otomatikong bumalik sa pagkakatalikod ang natatarantang si Liana. Pasensya na ho sir. Hindi niya alam ang ipapaliwanag. Habang si Renz naman, hinablot ang tuwalya kung saan bago itinakip sa sarili. Pinagkatitigan niyang babaeng nakatalikod at hindi siya pwedeng magkamali. Pamilyar ito sa kanya. Bakit nandoon ka ng ganoong oras? Napayuko si Liana habang pinapagalitan ng among si Eleanor. Pinatawag siya nito sa balkonahe kung saan umiinom ito ng tsaa. Habang siya ay pirming nakatayo sa harapan nito, katabi si Dina at ang tiyahin nito. Umuyangan ako ng alas 7. Hindi ba nasabi sa iyo ni Cora at nasa kwarto ka pa rin niya ng oras na yon? May bahid ng inis na patuloy ng amo. Pasensya na po talaga, ma'am. Nakatungo pa rin niyang paumanhin. Ma'am, alangang singit ni Cora. Ako po ang nag-utos kay Liana na siguruhing malinis ang kwarto ni Sir. Hindi ko na po personal na natingnan dahil sa dami ng ginagawa. Nagre-reklamo ka, Cora? Agapagad ni Eleanor habang nakataas ang isang kilay. Hindi po, ma'am. Ma'am, makisingit lang po. Minsan hindi po namin maiwasang mamangha sa bahay niyo dahil parang isang palasyo. Paliwanag naman ni Dina. Muling sinulyapan ni Eleanor ang bagong kasambahay. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na nandito kayo para magtrabaho, hindi para mamasyal. Hindi pwede ang makupad dito. That's enough, Mama. Napaangat ang tingin ni Liana nang marinig ang boses na iyon at naroon ang lumapit na binatang amo. Sinulyapan ni Renz ang kasambahay na agad naglinya ang noo. I think she's familiar. Saan ko ba siya nakita? Mahina niyang tanong sa sarili nang putuli ng magkadugtong nilang tingin. What do you mean, anak? Usisa ni Eleanor. Napabaling ang binata rito. Never mind, Mama. Anyway, you don't need to scold them na parang mga bata. Magaan itong dagdag nang maupo sa sofa at dumikwatro. Pasimpleng bumulong kay Liana si Dina. Friend, pwede na akong mamatay sa kinatatayuan ko. Halos hindi bumubukas ang bibig nito at para pang mahihimatay. Magkasalubong ang mga kilay niya nang maliit itong lingunin. Nagtatanong ang anyo niya. Sa tanan ng buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagwapo. Parang perpekto na nga. Natigilan ito ng sikuhin ng tiyahin. Tumigil ka riyan na bata ka. Impit na bawal ni Cora. Naitikom na lang ni Dina ang bibig. Isang masamang tingin ang ibinaling ni Eleanor sa mga nakapilang kasambahay. So, we have new helpers? Tanong ni Renz nang tingnan ng kanyang ina. Yes, anak. They are just ordinary maids. If they bother you, just tell me. Tatanggalin ko sila agad. Mula sa pagkakayo ko, sinulyapan ni Liana ang amo. Bago lumipat ang tingin sa katabing anak nito at doon tila siya'y may naalala. Nakita niya na ang mukhang yun. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis siyang umiwas. Hindi ba ang gwapo talaga ni Sir Renz? Tapos, ang bango-bango pa niya, parang baby. Mula sa taas ng higaan ay tila nangangarap pa rin si Dina. Sinilip pa ang kaibigan na tila malalim ang iniisip. Ano sa tingin mo, friend? Naroon ang dalawang dalaga sa loob ng maid's quarter para magpahinga matapos ang buong araw na pagtatrabaho. Hindi na nakatiis si Liana. Bumangon siya at nagpaalam. Kukuha lang ako ng tubig. Anong nangyari dun?
Nakakunot noong tanong ni Dina nang lumabas ang kaibigan ng kwarto. Sa dirty kitchen ang diretsyo ni Liana sa likod ng bahay kung saan malapit ang kanilang silid. Hanggang sa matanaw niya ang dining area na bukas ang ilaw. Tinungo niya iyon para makakuha ng tubig. I didn't expect to see you here. Tumaas ang magkabilang balikat niya habang nakatalikod sa boses na iyon. Nang humarap, marahan ang pag-ikot ng stool chair mula sa bar counter kung saan naroon ang anak ng kanilang amo. Mula sa malamlam na liwanag, muli niyang nakita ang mukha nito. Doon tila bumalik ang alaala ng gabi ng stag party. Matigas na napalunok si Liana. Ang lalaking ito ay isa sa mga bisita ng gabing yun. Mula sa pagkakaupo, tumindig si Renz. Nang humakbang, nakita niyang pag-atras naman ng kasambahay. Mukhang naaalala mo na ako. Anya rito. Mabilis ang pintig ng puso ni Liana nang tumalikod. Halos hindi siya makahinga yon na ilang hakbang ang layo sa kanya ng lalaking hindi niya na gusto pang makita. Pilit siyang nagsalita. Pasensya na ho sir, babalik na ako sa kwarto namin. Akma siyang maglalakad nang siya ay mapahinto. Don't you remember me? Tanong nito nang humakbang palapit. Marahan siyang bumihit. Kahit nanginginig ang labi, ay maliit na ngumiti. Nagkita na ho ba tayo sir? Maang-maangan niyang tanong. Napangiti si Renz. Baka ho nagkakamali kayo. Ngayon lang ako nakarating dito sa Maynila eh. Ngayon ko lang ho kayo nakita. Natigilan siya nang mula sa pagngiti ay seryoso siyang pinagmasdan ng amo. Really? Blanko nitong tanong. Ngumiti ulit siya kahit parang mauupos na kandila. Oho sir, mauna na ho ako. Nang tumalikod, mabilis siyang naglakad. Ramdam niya ang panginginig ng mga binti. Isang natural na ngiti ang gumuhit kay Renz nang maiwang mag-isa. Tingin ko, hindi ko na kailangan na hanapin pa siya. Anito sa sarili. Hindi alam ni Liana ang hahawakan sa kusina kinaumagahan. Bilisan nyo at naghihintay na sa mesa si ma'am. Pagmamadali sa kanila ni Cora na apurado na rin ang mga oras na iyon. Chang, bakit naman kasi parang fiesta ang agahan nila Ma'am Eleanor? May prutas, ulam at tinapay. Kaya ba lahat ng tiyan niya? Eh kung tumahimik ka na lang at sumunod. Putol ni Cora sa pamangkin. Napangiti na lang si Liana pagkatapos ay binitbit ng pitchal ng juice. Dalhin ko na po sa mesa. O sige na. May ngiti siyang nagtungo sa dining table. Nakapagtataka na sa dinami-dami ng pagkain sa mesa, mag-isa lang ang amo roon. Magandang umaga po ma'am. Umismid lang ito. Nanatili ang kanyang pagngiti nang lagyan ito sa baso. Good morning. Natigilan siya sa boses na iyon. Renz? Tanong ni Eleanor sa anak na pababa ng hagdan. Yes ma. Lumapit ang nakangiting binata sa dining table. Humalik sa pisngi ng ina. Hinagod ito ng tingin ni Eleanor mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka ba papasok sa kumpanya? Lihim na sinulya pa ni Liana ang kamay ng binata na hinawakan ng likod ng silya na kanilang pagitan. Well, I just decided na mag-home office. Ngumiti ito bago tiningnan ng kasambahay na nakatayo sa gilid ng mesa. All of a sudden, why? Patuloy na usisa ng naguguluhang ina. Nakangiti pa rin si Renz nang hilahin at okupahan ng silya. Ayaw niyo ba mama? Ayaw niyo ba akong makasama sa bahay maghapon? Hindi naman sa ganoon. Naku, pasensya na po ma'am. Hindi na malaya ni Liana ang pag-apaw ng juice sa baso. Tonta! Mama, please. Naputo lang sasabihin ni Renz nang maunahan siya ng parating. Eleanor, hindi ganyan ang tamang pakikitungo sa mga kasambahay. Sabay-sabay silang napalinga sa boses na iyon. Ngumiti ang matandang babae kay Liana na sakay ng tulak-tulak na wheelchair. Ayos lang iha, punasan mo na lang yan. Takot niyang sinulyapan ang among babae na nakataas pa rin ng isang kilay. Kilos na. Utos nito. Opo, mabilis siyang umalis. Nasundan na lang ng tingin ni Renz ang kasambahay. Ngayon lang yata ulit namin ikaw makakasabay ng breakfast. Tanong ni Fe. Of course, Grandma. Tumayo ang binata. Hinalika ng matanda sa ulo bago ito na mismong nagtulak ng wheelchair patungo sa harap ng mesa. Simula na mag-umpisa ka sa kumpanya mo. Dito ka lang naliligot na tutulog sa bahay. Nakangiting patuloy ng matanda.
Bumalik sa kinauupuan si Renz. I have reason to stay. Mahina niyang sagot. What? Tanong naman ng ina. Nothing ma, let's eat. Hinawakan niya ito sandali sa kamay. Ang tagal naman ng basahan! Sigaw ni Eleanor. Mula sa kusina, nagmamadaling lumapit si Liana sa mesa. Heto na po ma'am. Akma siyang luluhod para punasan iyon nang tumindig ang among binata. Ang silya nito napunta sa sahig kung nasaan ang natapong juice. What are you doing, Renz? We have a steam cleaner, right? Tanong nito. Hayaan mo na siyang magkudkod ng sahig dyan. Sagot ng ina na kaswal na pinagpapatuloy ang pagkain. Sir, anya nang agawin dito sa kamay niya ang basahan. Napatingin silang lahat dito. Manang Cora, agad namang lumapit ang may edad. Where is the steam cleaner? Ako na po ang kukuha, sir. Si Dina ang natutuwang nagboluntaryo. Pagbalik ay dala na nito yun. Heto na po, sir. Hindi nawawala ang ngiti nito. Thank you. Wait, what's your name? Tanong ni Renz. Tiningnan ni Liana ang kulang na lang, mabuwal sa kilig na kaibigan. Dina po, pero pwede nyo rin naman po kong tawaging mine. Dina. Mariinasaway ni Cora sa pamangkin. Thank you, Dina. Kinindatan ito ng binata. Akma namang hihimatayin si Dina pero kusa ring bumangon. Napakurap lang si Liana nang lumapit sa pwesto niya ang amo. Ito na rin mismong nagpunas ng sahig gamit ang hawak nito. Ikaw ang gagawa ng trabaho ng kasambahay? Tanong ni Eleanor sa anak nang ito ay lingunin. It's fine, mama. Masama ang tingin ng sulyapan siya ng babaeng amo. Sir, ako na hong bahala dyan. Yan, ayos na. No need to worry. Nang abutin nito ang steam cleaner, ay hindi sinasadyang magkadaiti ang kanilang mga kamay. Sandaling naghinang ang mga mata nila bago niya mabilis na inilayo yun. Pasensya na ho, sir. Tila naging seryoso rin ito nang bumalik sa silya. Kabaliktaran naman ang nakasimangot na si Eleanor ang anyo ng matandang si Fe. Mag-aalmusal na kami. Pwede na kayong bumalik sa trabaho. Pagtataboy ng among babae sa kanila. Opo, ma'am. Iisa nilang sagot. Natahimik sandali ang lamesa bago nagsalita si Fe. Gusto ko ang mga bagong hired na kasambahay. Basag nito sa katahimikan. Katulad lang din sila ng mga dati nating kasambahay. Nang makuhang 13th month pay, hindi na bumalik. Walang emosyong sagot ni Eleanor. Ibig sabihin lang nun, hindi nila gusto ang trabaho tang amo. Katwiran pa rin ang matanda, hindi naman nakasagot ang ginang. What makes you like them, grandma? Magaan na tanong ni Renz. Sa tahimik ng bahay na to, kailangan nating ng maingay at makulit na si Dina na yon. Habang si Liana, mabait siyang bata. Nakita mong magagandang ugali na mayroon sila? It's good to have them. They are filling this house with life. Segunda ng binata. Paanong mabait, mama? Hirit ni Eleanor. Isang araw pa lang naninilibihan sa atin ng babaeng yan. Hindi pa natin siya kilala ng husto. Malay natin kung anong klaseng babae yan sa probinsya nila. Naglaho rin ang ngiti ni Renz. Oo, mukha siyang hindi makabasag pinggan. Pero baka nasa loob ang kulo niyan. Patuloy ng ina. Nilingan nito ang anak. Oh, bakit natahimik ka, Renz? Kunwaring kaswal ang kanyang anyo nang mag-angat ng tingin. Because it's not good to talk when your mouth is full, right? Umirap lang si Eleanor habang napangiti naman si Fe. Kailan mo ba balak mag-asawa? Biglang naitanong nito. You are 33 now, pero ipapaalala ko lang, ang dadalhin mong babae sa pamamahay ko yung maipagmamalaki, hindi nagbibilang ng lalaki. Friend, nagulat pa si Liana nang salubungin ni Dina. Pabalik na siya sa loob matapos ilabas ang steam cleaner. Pilit siya nitong hinila sa sulok. Ano ka ba? Baka mapagalitan tayo ni Ma'am Eleanor. Umamin ka nga, magkakilala ba kayo ni Sir Renz? Pag-iimbestigan nito. Natitigan niya ang mukha ng kaibigan at siguradong kapag nalaman nito ang totoo, mahihirapan siyang itago iyon sa iba. Umiwas din siya ng tingin. Paano ko siya makikilala? Eh bakit kung magpaka-knight in shining armor naman siya kanina, parang close kayo? Kung agawin yung pangpunas ng sahig, para bang siya itong unang araw sa trabaho? Baka naawa, nakonsensya. Eh kung sa bagay may punto ka, hay, parang mas lalo kong na-inlove kay Sir Renz. Tumingala ito. Ang magkadikit na mga palad ay nakalagay sa dibdib.
Pumasok na tayo at magsabon ng pinggan at baka tayo pa ang masabon. Iginiya niya na itong pumasok sa loob. Ma'am Fe, heto na po yung pinakukuha niyong libro. Magalang na inabot ng nakangiting si Liana ang libro sa maamong matanda. Naroon sila sa garden habang sakay-sakay ito ng wheelchair. Nasaan po si Nurse Stephanie? Nag-CR lang. Tumango naman siya. Siya nga ho pala, yung pinaayos niyong mga halaman tapos na. Ngumiti naman ang matanda. Talaga? Opo, gusto niyo pong makita? Tumango ito, kaya maingat niyang tinulak ang wheelchair patungo sa tinutukoy. Nabitin ang mga daliri ni Ren sa pagtipa sa laptop ng matanawang kasambahay na tinutulak ang wheelchair ng kanyang lola. Napangiti siya ng maliit nang panoorin ng mga ito. Sandaling napabuntong hininga si Fe. Hindi ko pa nakita na ganyan ang ayos ng mga halamang yan. Umupo siya sa harap ng magagandang tanim ng matanda. Mahilig ho ang nanay ko sa mga halaman, kaya kahit papaano alam ko hong mag-alaga. Sigurado kong mabuting anak ka, Liana. Napalingon siya rito at sa pagtitig dito, naalala niyang sinakripisyo para sa kanyang ina. May gusto sana akong malaman. Untag nito sa kanya. Ano po yun? Napansin ko na parang magkakilala kayo ng apo ko. Saan mo ba siya nakilala? Otomatiko siyang umiling bago itinapon ng tingin sa malayo. Hindi ko po siya kilala. Malabo pong magtagpo ang tulad ko at tulad niya. Liana, dumating ang personal nurse ng matanda. Pinapatawag ka ni Manang Cora sa kusina. Agad siyang tumindig. Ma'am Fe, mauna na po ako. Pumasok siya sa kusina. Doon, naabutan niyang may edad na kasambahay. Pakidala mo nga itong mga lata at bote sa recycle bin. Inabot nito sa kanya ang itim na plastic. Tumalima naman siya. Lumabas para dalhin iyon sa likod. Nang mailagay yun at mapaharap ay agad siyang napaatras. Sir? Ngumiti si Renz. May kailangan ho ba kayo? Pinakatitigan siya nito sa mga mata na kinakabahan niyang sinalubong. Don't you really remember me? Tensyonado siyang napalunok. Masyado ka pang bata para maging makakalimutin ha. Nang humakbang ito, muli siyang umatras. Napasandal siya kung saan. Nilapat naman ito ang palad sa kinasasandalan niya. Takot niyang tiningala ang amo. Maybe a kiss would make you remember everything. Bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. Nahigit naman niyang hininga nang ilapit nito ang muka. Mabilis siyang kumilos at sinampal niya ito. Seryoso ang naging anyo ng binata nang pagmasdan siya. Liana, nasaan ka ba? Sabay silang napalinga nang marinig ang boses ng paparating na babaeng amo. Hinawakan ni Renz ang kamay niya. Mabilis nitong binuksan ang malapit na pinto. Nang makapasok sa loob ng madilim na bodega, tumama pa ang likod niya sa kung anong bagay. Agad siya nitong inalalayan. Are you okay? Ano bang? Tinakpan nito ng palad ang bibig niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Huwag kang maingay. Inis niyang inalis ang kamay ng amo. Bakit kasi nagtatago tayo rito? Nasaan ba ang babaeng yan? Rinig nila ang inis sa boses ng ina nito sa labas. Akma siyang hahakbang ng harangan ng binatang amo. Baka kung anong isipin ni mama kapag nakita tayo. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumalik sa pwesto. Natahimik ang kanilang pagitan. Pasimpleng sinulyapan ni Renz ang kasambahay. So, you're Liana. Nakakunot noon naman siya nitong tiningala. Maliit pa siyang napangiti ng lampasan ito. Umalis na si Ma'am Eleanor. Babalik na ho ako sa trabaho. O Liana, saan ka ba nang galing? Kanina ka pa hinahanap ni Ma'am. Naroon pa rin si Cora sa kusina para ihanda ang pananghalian. Pasensya na po, may inayos lang po ako sa bodega. Kaya ba hindi kanya nakita? Opo. Sir, nawala ang ngiti ni Liana nang lumampas ang tingin ng may edad na kasambahay. Nakita niya ang makahulugan nitong tingin sa kanya at sa among nasa likod niya. Galing din ho ba kayo ng bodega? Tanong ng matanda. Ngumiti lang si Renz bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Nang titigan siya ng tiyahin ng kaibigan ay napapikit na lang siya.
Napahinto sa pagpupunas ng glass wall si Liana nang pasimpleng lapitan ni Dina. Nagkunwari din itong nagpupunas. Totoo ba, friend? Ang alin? Mula sa ibaba, tanaw nila ang binatang amo na kaharap ang laptop at nagtatrabaho. Napilit ko si Chang. Nabanggit niyang galing daw kay ni Soren sa bodega. Binangga pa siya ng kaibigan sa balikat. Magkakilala ba talaga kayo, ha? O baka naman may sikreto kayo? Sinong may sikreto? Napaigtad sila nang marinig ang boses ng amo na si Eleanor. Parang robot silang humarap dito. Anong pinagchichismisan niyo sa oras ng trabaho? At sino nga ang may sikreto? Pinagsalit-salitan sila nito ng tingin bago inihinto ang matatalim na mga mata sa kanya. Ano? Walang sasagot? Si Dina ang mabilis na nagpaliwanag. Tinatanong ko lang po kung anong sikretong shampoo na gamit ni Liana. Pansin niyo po, parang ang haba ng buhok niya. Wala akong panahon makinig sa mga walang kwentang bagay. Awat ng amo rito. Sandali pang sinulyapan ng anak sa ibaba bago sila binalikan ng tingin. Sinasabi ko na ngayon pa lang sa inyo. Huwag niyo nang pangarapin ang anak ko at hindi niyo siya ka-level. Napayuko si Liana. Ipagpatuloy ninyo ang paglilinis. Opo, magkasabay nilang tugon. Sa pag-angat ng tingin, ay nakita niya ang among binata na papasok na sa loob ng bahay. Halika na. Nagmamadali niyang iginiya si Dina paalis. Naging abala sila sa kusina para maghanda ng hapunan. Nang lumapit ang personal nurse ng matandang amo. Liana, Nurse Stephanie. Papatulong sana ako kay Ma'am Fe. Absent pa rin kasi si Nurse Christian. Sinulyapan niya muna ang tiyahin ni Dina. Tumango naman ito kaya agad siyang tumayo. Sa banyo niya naabutan ng matanda. Tulong nila itong binuhat pero may kabigatan ng amo. May hinahanap ang mga mata ni Renz nang makababa sa hagdan. Agad na nilapitan ito ng ngiting-ngiting si Dina. May hinahanap po kayo, sir? Ako po ba? Dagdag ng kasambahay na pinaganda ang mga mata. Where's Liana? Mas lalong lumawak ang ngiti ng kasambahay. Nasa kwarto po ni Ma'am Fe. Alright, thank you. Nag-flying kiss pa si Dina sa amo. Bye, sir. Muling umakyat sa hagdanan si Renz, diretso sa kwarto ng kanyang lola. Naabutan niyang hirap na hirap ang nurse at ang kasambahay na buhati ng matanda, kaya agad siyang lumapit. Let me do it. Napatingin naman si Liana sa binatang amo. Binuhat nito ang bagong ligong lola bago dinala sa kama. Pasensya na at naabala ko pa kayo. Anang matanda. Ayos lang ho, sagot naman niya. No need to apologize, Grandma. Segunda naman ni Renz. Nasulyapan niya ito. Ako na po ang bahala sa kanya. Saad naman ng nurse. Sige po, Ma'am Fe, labas na po ako. Nagpatiunang maglakad si Liana. Dahil basa ang sahig, muntik na siyang madulas. Otomatikong nahagip ni Renz ang kanyang bewang. Nakabiti ng kalahating katawan niya habang kulong-kulong ng braso ng amo. Hindi niya masalubong ang mga mata nito habang nakayukod sa kanya. Tila huminto ang buong paligid. Gusto niyang gumalaw pero parang napako naman siya sa ganoong pwesto. You should be careful next time. Seryosong anito. Doon lamang siya tila nagising. Mabilis siyang umigtad at lumayo. Salamat ho. Ayos na ho ako. You're not okay. Sinulya pa nito ang madulas na sahig sa tapat niya. Maingat siyang hinila sa braso para ilayo roon. Bakit ka nagmamadali? Iniiwasan mo ba ako? Tuwid siya nitong tiningnan sa mga mata. Asiwang sinulyapan ni Liana ang matanda at nurse na siguradong narinig ang sinabi ng amo. Kung hindi mo ko natatandaan, you should act like it. I'm telling you, you're not a good liar. Hindi ka marunong magsinungaling. Your eyes are saying it all. Nauna itong lumabas ng kwarto na parang nainis sa kanya. Sinulyapan niya ang matandang amo. Pasensya na po, labas na po ako. Sumunod na rin siya. Hanggang sa matigilan sa palapit na babaeng amo. Napahinto rin ng binata na nauuna. Oh, anong meron? Magkasalubong ang mga kilay ni Eleanor nang sila ay pagmasdan. Bakit pareho kayong galing sa iisang kwarto? Ma'am, hindi ikaw ang gusto kong sumagot. Putol nito kay Liana na agad namang yumuko. Nurse Stephanie asked for help.
Katatapos lang ni Grandmang mag-shower. Paliwanag ni Renz. At kailangan dalawa kayong pumunta? Tanong pa rin ni Eleanor. I volunteered to help them. Nagbaling ang binatang amo sa kanya. You can go. Oho. Magalang pa niyang tiningnan ng babaeng amo bago umalis. I'll go ahead, ma. May i-review pa akong contract. Nilampasan ni Renz ang ina nang pigilan siya nito sa braso. Seryoso siya nitong nilinga. Ayokong nakikipaglapit ka sa kasambahay na yon. Ma, know your standards, Renz. Umigting ang panga ng binata. She doesn't appear like us. At malay ba natin kung anong klaseng babae yan? Ayoko na makita ulit kayong dalawa na magkalapit. Maliwanag? Kung hindi kita mapipigilan, tatanggalin ko siya sa trabaho. Ma, please. Kung gusto mo siyang magtagal dito, sundin mo ang sinabi ko. Nakuha pang ngumiti ni Eleanor sa kabila ng sinabi. Bumaba na tayo para mag-dinner. Malalim ang pinakawalan na paghinga ni Renz nang sumunod dito sa ina. Tahimik ang kanilang naging hapunan hanggang sa pumanhik sa sariling mga kwarto. Good morning, apo. Ngumiti ng tipid ang binata nang makababa ng hagdan. Lumapit siya sa matanda, hinalikan ito sa pisngi at ganoon na rin ang ina. Papasok ka sa kumpanya? Takang tanong nito nang maliit na sulyapan ng dala niyang laptop bag. Yeah, I have work to take care of personally. Sagot niya nang pinapulsa ang isang kamay. Liana, napakurap siya nang marinig ang pangalan ng kasambahay. Pakidalhan nga ako ng prutas. Magaang utos ng matanda. Opo ma'am, ni hindi nilingon ni Renz ang kasambahay. I'm going. Paalam niya. Nang umikot paharap ay nakasalubong niya ang pabalik na dalaga. Dala ang plato ng prutas. Natigilan din ito. Seryosong napatitig siya rito. Hanggang sa magsalita ang kanyang ina. Pumasok ka na. You can be late. Ikaw ang CEO. Mabigat ang mga paa ng binata ng humakbang. Si Liana naman, lumapit na sa matanda. Narinig niya ang palayong yabag ng amo. Lihim ang naging paghinga niya. Oh, nakalimutan ng apo ko. Napatingin siya sa hawak ng matanda. Manang Cora? Naputol ang pagtawag ni Eleanor nang magsalita ang biyanan niya. Ikaw na lamang ang magbigay, Liana. Po? Pilit na inilagay nito sa kamay niya ang bag. Sige na, bilisan mo. Pag-aapuran nito. Napatingin siya sa ina ng binata na wala nang magawa. Kaya kinuha niya yon at patakbong humabol sa amo. Naabutan ni Liana ang kotse nito sa labas. Ni hindi kumikilos iyon. Lumapit siya sa tapat ng nakasaradong bintana at kumatok. Bumaba rin naman agad yun. Itinaas niya ang bag ng sumilip. Naglagay din ng maliit na ngiti. Naiwan niyo ho, sir. Seryosong nilingon na Renz ang kasambahay. At sa lapit, hindi niya maitatanggi ang ganda nito. Napansin naman iyon ni Liana. Napakurap ito ng sunod-sunod. How I wish you would remember me. Nakangiti na kinuha nito ang bag sa kanya bago nagmaneho paalis. Naglaho ang ngiti ni Liana nang sundan ng tingin ng sasakyan. Hindi dapat siya umamin sa naaalala niya na ito. Dahil mas lalo lang magiging mahirap ang trabaho para sa kanya. Kahit ginugulo na nito ang puso't isip niya, kailangan niyang umaktong kailanman hindi sila nagkita. Liana, ano pang tinutunga-tunganga mo riyan? Nagising lang siya sa bulyaw ng amo. Nang lumingon ay naroon din ito sa labas ng bahay at tinatanaw siya. Nagmamadali siyang lumapit dito. Ma'am? Hoy ikaw! Nanduduro ang daliri nito. Are you trying to seduce my son? Po, sumagot ka na lang. Hindi po. Dapat lang. Napayuko siya nang ito ay lumapit. Narinig mo naman ang sinabi ko kanina. Isang CEO ang anak ko. Bukod doon, siya ang kaisa-isang tagapagmana namin bilang isang sigenza. Siguro naman alam mo kung anong lugar mo. Lakas loob na inangat niya ang kanyang tingin. Opo, alam ko naman po yun. Good, hindi ko na kailangan magpaulit-ulit pa sa'yo. At saka ano bang malay ko kung anong klasikang babae. Anito nang siya iwan. Nang umalis ang amo, doon niya pinunasan ng kaisa-isang luha na tumulo. Pigil-pigil niya ang emosyon. Oo, hindi dapat siya masaktan, pero iyon ang kanyang eksaktong nararamdaman. Nang humapon, katulad ng ibinilin sa kanya, diretso siya sa mga halaman na alaga ng matandang amo.
Nang tumayo at matanaw ang mga parating, ay para siyang binaril kung sino ang mga iyon. Halos mawalan siya ng balanse. Sakto naman na lumapit si Dina. Agad siya nitong nahawakan sa kabilang braso. Ayos ka lang ba, friend? Pilit siyang tumango rito. Oo, medyo nahilo lang ako. Pinapatawag na tayo sa loob ni ma'am. Maraming dumating na bisita si Sir Renz. Galing daw sa probinsya. Yung isa pa nga, anak ni Mayor. Natulala siya. Hoy friend, seryosong untag ng kaibigan sa kanya. Hinawakan ni Liana ang kamay nito. Hindi nila ako pwedeng makita, Dina. Anong ibig mong sabihin? Naluluha niya itong tiningnan. Samantala, mabilis na tumindig si Renz nang matanggap ang tawag ng kanyang ina. Naroon siya sa opisina at pumipirma ng dokumento. What? Bumisita sila Richard dito. Huwag kang mag-alala, ako munang bahala sa kanila. Hello anak. Nagtatakang ibinaba ni Eleanor ang telepono. Why tita, may problema po ba? Tanong ni Richard nang lumapit. No, wala naman. Let's go, dito na kayo magkamustahan. Nakangiting nilingon nito ang ilan pang kaibigan ng anak habang kasabay na maglakad. Maupo na kayo, magpapadala ko sa mga katulong ng maiinom. Thank you, Mrs. Sigenza. Nagsiupo ang mga bisita. Nang okupahan ni Eleanor ang silya, agad itong tumawag ng kasambahay. Dina? Liana? Ang mabilis na lumapit ay si Dina na may alangang ngiti. Ma'am, bakit ikaw lang? Nasaan si Liana? Sinulyapan nito ang mga bisita na may kinakabahang anyo. Kumuha kayo ng maiinom para sa kanila at dalhin dito. Opo. Natatarantang bumalik sa kusina si Dina. Naroon ang nagkikiskisa ng mga palad na si Liana. Friend, hinahanap ka ni ma'am. Magdala raw tayo ng maiinom para sa mga bisita. Problemado niyang nasapu ang ulo. Anong gagawin natin kung hindi ka pwedeng makita ng mga lalaking yun? Tensyonado na rin si Dina. Ang bagal naman! Nasaan na ang juice? Nandyan na po ma'am. Sigaw ng natatarantang kaibigan. Nang ibigay ni Cora sa pamangkin ng isang tray ng juice, bumaling ito kay Liana bago inabot ang isa pa. Makakagalitan tayo ni ma'am kung hindi ka lalabas. Anang matanda. Sumunod ka na sa akin friend. Naunang maglakad si Dina. Nanginginig ang kamay niya na may hawak ng tray. Huminto siya sa glass wall kung saan tanaw niya ang mga bisita. Naging mahigpit ang hawak niya nang marinig ang tawanan ng mga iyon. Tila nagbalik ang alaala niya ng gabing pilit niyang kinakalimutan. Nagsimulang pumasok ang mga tanong sa kanyang isipan. Paano kung makita siya ng mga ito at malaman ng babaeng amo ang lahat? Natatakot siyang baka matanggal sa trabaho, lalo na't sinusuportahan niyang nagsisimula pa lamang na magpagaling na ina. Isang paghinga ang ginawa ni Liana. Kahit tila nangihina, pilit siyang humakbang. Nang may pumigil sa kanyang braso, kinuha nito sa kamay niyang bitbit bago ipinatong sa kung saan. Sir, anong ginagawa mo? Tanong nito nang mabilis siyang hilahin palayo. Dinala siya nito sa likod ng kusina. I'm asking you, what the hell are you doing? Paano kung nakita ka nila? Patuloy ng binatang amo. Napayuko na lang si Liana. Lumapit naman si Renz. Marahan itong hinawakan sa magkabilang braso. I'll take care of everything. Nagtaas ng mukha ang kasambahay. Ngumiti ang binata nang hindi aabot sa mga mata. Go to your room. Hindi ka nila dapat makita. Salamat. Tangi niyang nasabi rito. Dala-dala ni Renz ang tray ng juice nang magtungo sa patio. Oh, bakit ikaw ang may dala niyan? Nasaan si Liana? Sunod na tanong ni Eleanor nang makalapit ang anak at ibaba ang dala sa mesa. Ngumiti lang ang binata sa ina bago bumaling sa mga kaibigan at naupo na. You didn't tell me about this. You're a busy man, kaya nandito kami para surpresahin ka. Sagot ni Richard. Katulad ng surprise namin sa iyo sa stag party ni Richard. Singit naman ni Brad. Sinulyapan niya ang kanyang ina. Sorry, Mrs. Sigenza. Anong tungkol sa stag party? Ma. Oh, bakit? Gusto ko lang namang malaman. Dagdag ni Eleanor. I don't know what's going on with your life lately, Renz. After joining a stag party, ngayon naman gusto mo pa yatang makipaglapit sa bagong kasambahay natin. Sermon ng ina nang itapon ng tingin sa malayo.
Napangiti ang mga kaibigan na kaharap niya. Sino ang helper na yon ha? Nanunuksong tanong ni Richard. Forget it, sagot niya. Ano po bang pangalan niya, Mrs. Sigenza? Hindi pa rin sumusuko si Brad sa pag-usisa. Si Liana, galing probinsya. Nahagod ni Renz ang sulok ng labi. Tumango-tango ang nakangiting si Brad. Pwede ba namin siyang makilala? Liana! Ma'am! Natigilan ito sa mariin niyang putol. Please, iwan niyo na muna kami. Dugtong ng binata. Sinimangutan siya nito. Nang humarap sa mga kaibigan ay ngumiti naman. Maiwan ko na kayo, gentlemen. Enjoy the night. Nang umalis ang ina ay bumalik sa pagtatanong si Brad. Really, Renz? A house helper? Nasaan ba siya? Seryoso niya lang itong pinagmasdan. I said forget it. Hindi ko siya ipapakilala sa'yo. May bahid ng inisang sagot niya na ikinatahimik naman ito. Ang best friend na si Richard ang naglihis ng usapan. Easy nga lang kayo kay Renz. Alam niyo, kung hindi lang niya ako naunahan sa babae nung gabing yun. Natigilan ito nang buwisit siyang tumindig. Nagtatagisa ng mga panga ni Renz. Nagtataka siyang tiningala ni Brad. Shut your dirty mouth. Natawa ito sa kabila ng kanyang pagkaseryoso. Dirty? Nakangisi itong tumayo, kasunod ng iba pa nilang mga kaharap. Natila nabasa ang tensyon sa kanilang dalawa. Ang mga babaeng yun ang... Mabilis niya itong kinwelyuhan. Pigil-pigil naman siya ni Richard. Bakit ka ba nagkakaganyan, Renz? Gigil niya itong pinagkatitigan. Relax lang kayo. Humarang sa kanilang matalik na kaibigan. Doon lang niya nabitiwan si Brad. It's best to let someone know you're coming over. Surprising them can be rude. And next time na bastusin mo siya, I'm gonna make sure you pay. Galit na umalis si Brad. Isa-isa namang sumunod ang mga kaibigan na humingi ng dispensa sa kanya. Hinawakan siya sa balikat ng nahuling si Richard. I'm sorry, brother. Nang maiwang mag-isa, ay napapamewang si Renz. Doon lang bumaba ang kanyang dibdib. Gabi na nang lumabas si Liana. Naabutan niya sa kusina ang binatang amo. Hawak ang isang bote ng alak. Magkasalubong ang mga kilay nito na kanyang ipinagtaka. Akma siyang babalik sa kwarto nang ito ay magsalita. Bakit mo pinili ang ganoong trabaho? Doon siya napahinto. They all think you're Hindi nito matuloy-tuloy ang sasabihin. Ipinagpatuloy niya ang paghakbang nang marinig ang pagtayo nito mula sa silya. Wala ka talagang sasabihin? Aren't you going to defend yourself? Hindi mo lang sasagutin kung paano ka napunta sa ganoong klase ng trabaho? Mahinahon siyang luminga sa binatang amo. Kung gagawin ko yun, tingin mo may maniniwala pa sa akin? Napakisap naman ito. Ang alam ng mga mayayamang lalaki na bisita ng gabing yun, pakawala, marumi at mukha kaming pera. Kung ano man ang dahilan sa likod ng kung bakit namin ginawa yun, wala naman kayong pakailam, di ba? Pinagkatitigan siya ni Renz. Hindi ako. Si Liana naman ang natigilan. Lumapit ito sa kanya. Hinanap kita matapos ng gabing yun. Naipon ang mga luha ni Liana. Believe me or not, I stayed in the province, hoping to see you again. I even asked Richard kung personal kanyang kilala, kung saan ka makikita. Bakit? Putol niya dito na ikinahinto nito. Naghinang ang mga mata nila. Bakit mo ko hinahanap? Babayaran mo ba ulit ako? Of course not. Isang gabi lang yun at hindi na mauulit. I like you. Awang ang labi ni Liana sa pag-amin ng amo. May nakikita man na kaba, tuwid naman ang mga mata nito sa mga mata niya. Narinig mo? Ang sabi ko gusto kita. Napangiti rin si Liana nang may mapagtanto. Gusto mo ko? O gusto mo kung anong nangyari ng gabing yun? Liana, hindi na yun mauulit. At paano mo magugustuhan ng tulad ko? Kung ang tingin ng lahat ay marumi akong babae. Kakalimutan ko na lang ang sinabi mo. At kalimutan mo na rin na minsan tayong nagkita. Akma siyang tatalikod nang pigilan nito sa braso. This isn't about what you think. This is all about you. May kung anong nag-uugnay sa ating dalawa. Ramdam ni Liana ang pagpitik ng munting buhay na dala niya. Pero pilit niyang inalis ang braso na hawak nito. Hindi mo pa ako ganun kakilala. Exactly. I want to know you better. Mas gusto pa kitang makilala. Because I know you're more than that.
Paano ko maniniwala na magugustuhan ako ng isang lalaking kayang bili ng pera ang katawan ko? Hinawakan siya nito sa kamay. Just give me a chance, Liana. All I want is to be with you. Akma siyang tatalikod nang hawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Isang halikang sumalubong sa kanya. Naistatwa si Liana. Bumalik sa alaala niya ang gabing kanilang pinagsaluhan na akala niya'y tuluyan niya nang nakalimutan. Nang pumikit, tumulo ang kanyang luha. Hindi niya mapangalanan ang nararamdaman para sa binata at wala siyang lakas para itulak ito palayo. Good morning. Nakangiting bati ni Renz kinaumagahan. Kung si Fe ay ngiting-ngiti na pinanonood ang apo, ang ina naman ito ay takang-taka. You look happy. Ani ng ginang habang nakatuon ng atensyon sa plato. Mabilis na inalis ng binata ang nasa labi bago lihim na inilibot ang mga mata. Take your seat, dagdag ni Eleanor. Kinuwento ni Brad ang nangyari sa pagbisita nila rito sa bahay. Napaupo siya at doon na paseryoso. Napilit ko rin na sabihin ang dahilan kung bakit ka nanatili sa probinsya nila Richard. Sinulyapan ni Renz ang kanyang ina. Sinubukan mo raw hanapin ang babaeng nakasama mo sa stag party. Ipinagpatuloy nito ang pagkain. Kalimutan mo na ang babaeng yon. Hindi ako papayag na makasama mo ang babaeng bayaran. Hindi siya bayaran, ma. At anong tawag mo sa kanya? Galit silang nagkatitigan na mag-ina. Ang babaeng kinukuha para sa ganoong klase ng party ng mga lalaki't nagbibigay ng aliw. Sa halip na sumagot, tinungga niya ang baso. This is my last warning. Tigil-tigilan mo na ang babaeng yon. I like her. Pabagsak na binitawan ni Eleanor ang mga kubyertos. Mababalo ka lang sa babae sa bayaran pa? Tumindig si Renz. Papasok na ako sa trabaho. Walang lingon siyang umalis. Lihim naman na nanonood ang magtiyahin sa kusina nang dumaan ang among binata. Napahinga na lang si Fe nang sulyapan si Eleanor. Dire-diretso si Renz. Nang matanaw sa garden ng dalaga, agad niya itong nilapitan. Sir? Bulalas ni Liana nang may humawak sa braso niya at hinarap siya. Sir Renz, papakasalan mo ba ako? Ano? Paninindigan kong nangyari sa atin para hindi ka nila tawagin ng kung ano-ano. Sir Renz, sandali. Hinila siya nito sa kung saan. Sabay silang natigilan nang sa sala pa lang naroon na ang ina nito at ang kaibigan ng binata na kapapasok lang ng bahay. Ang mga mata ni Brad ay natuon sa dalaga. Oh, hindi ba siya yung babae sa bachelor's night? Oo nga, siya si Miss Province Girl. Napagtanto nito. Sinulyapan pang nagtatagisan ng mga bagang na si Renz. Kasama mo na pala siya, kaya hindi mo na hinahanap. Magkano ba siya isang araw? Sabay-sabay silang napahiyaw nang suntukin ito ng binata. Tumalsik si Brad, agad niyang pinigilan si Renz nang akma pa itong lalapit. Ano bang problema mo? Sigaw ni Brad na sa puwang dumudugong nguso. Yang bibig mo! Galit niyang sigaw. Wala nang lumabas na maganda dyan sa bibig mo. You know what? It should just be shot forever. Totoo naman ang sinabi ko. Siya yung babae sa bachelor's night. Yung binayaran namin ng milyon. Natahimik ang buong sala sa revelasyon na iyon. Tila sinampal naman ng katotohanan ng iyon si Liana. Natuon sa kanyang lahat ng atensyon ng mga ito. At halos lumubog siya sa kinatatayuan sa kahihiyan. Totoo ba yon? Nagbibenta ka ng aliw? Napatingin siya sa among babae na pigilang gigil na papalapit. Ma'am. Bumaling ito sa anak. At binili mo naman. Gusto ko siya, mama. Hangal. Paano ka magkakagusto sa mababang lipad na babaeng to? Napayuko si Liana sa narinig mula sa ina ni Renz. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ma. Layas! Nanggagalaiting itinuro ni Eleanor ang malaking pinto. Mabilis na lumabas ng bahay si Liana. Akmang hahabulin ito ni Renz nang humarang ang kanyang ina. Magkakagusto ka talaga sa ganoong babae pa? Mag-isip ka nga, Renz. Hindi kita pinalaki sa karangyaan para magpakasalang sa babaeng hindi mo pa lubusang kilala. Naikuyom ng binata ang kamao. Nang umalis ang ina, napatingin siya kay Brad. Get out! Hindi ako nakikipagkaibigan sa tulad mong bastos. Nang umalis ito, ay problemado siyang naupo sa sofa. Habang malungkot naman na pinagmasdan ng magtiyahin ng binata.
Malinaw at malalim ang nararamdaman ni Renz para sa babaeng nakasama noong gabing yun. Gusto niya ito, hindi dahil sa namagitan sa kanila. Alam niyang sa puso, mabuti itong tao. Napaangat ang tingin niya nang may lumapit sa kanya. Gamit ang likod ng palad, pinunasan niya ang luha bago tumayo. "Sir? Ano yun, Dina? Naroon ang kasambahay na nahihiya ang anyo. May sasabihin ka ba?" "Opo." "About what?" "Tungkol po kung bakit kinailangang gawin iyon ni Liana." Seryoso niya itong tiningnan. "May sakit po ang nanay niya. Kailangang operahan. Kailangan niya ng malaking pera at hindi sapat ang kinikita niya. Noong kailangang ilipat ang nanay niya, napilitan siyang..." Mabilis na tumindig si Renz at naglakad palabas. Napapreno lang siya nang humarang ang kanyang ina. "Saan ka pupunta?" "Kay Liana." "Renz! Gusto ko siya. And no one can stop me from loving her even more." "Anak, magugustuhan mo rin siya." "Renz, bumalik ka rito." Tawag ni Eleanor. Nang akmang susundan nito ang anak, humarang ang wheelchair ni Fe. "Naalala mo ba noon? Hindi rin kita gusto para sa anak ko." "This is different, Mama." "Anong pinagkaiba ng pagiging mapanghusga nating dalawa?" Natahimik ang ginang. "Si Liana, alam ko na mabuti siyang tao. Mapagmahal siyang anak. At kailanman, hindi ako nagduda na magugustuhan siya ni Renz. Nagmana sa akin ang mga apo ko. Marunong kumilala ng mabuting tao. Prostitute ang babaeng yon. Paano ka nakakasigurado?" "May dahilan ng lahat, Eleanor." Napailing na lang ito nang pumasok sa loob ng bahay, habang ang matanda nakangiting tumanaw sa labas. "Nay, anak." Niyakap ni Liana ang ina nang makauwi sa probinsya. "Bakit biglaan ang uwi mo?" Dumiretso siya sa lamesa para tingnan ang mga gamot nito. "May nangyari ba?" "Wala ho. Kompleto pa ho ba ang mga gamot niyo? Ayos ka lang ba ha?" Yun ang naging tanong ng ina, imbis na sumagot. Kahit na gusto niyang humagulgol, pilit niyang tinatagan ang loob niya. "Huwag niyo ho akong alalahanin. Kayo ang importante, Nay." Naging maluha-luha ito. "Hatid ko na ho kayo sa kwarto niyo." Inalalayan niya itong tumayo at pumasok sa maliit nilang silid. Kinaumagahan, marahang nagmulat si Liana. Ang totoo, sa kabila ng pagod, hindi siya payapang nakatulog. Nilinga niya ang katabing higaan. Dahan-dahan siyang bumangon at hinawi ang kortina. Napahinto siya nang makita ang ina na nasa munti nilang sala. Napakunot noo siya nang makita ang lalaking nakatalikod. "Nay? Anak?" Nakangiti nitong sagot. "Sino ho ang kasama ninyo?" Lumingon ang bisita nito. Ang magiging son-in-law niya. "Sir Renz?" Ngumiti ito at tumayo. Inilibot nito ang mga mata sa paligid. "I was here last night. I guess masyadong mahimbing ang tulog mo, kaya hindi mo nalaman." "Sinong mahimbing ang tulog? Hindi nga ako nakatulog." Natigilan siya ng kusa. Lumapit ang nakangiting si Renz. "At bakit hindi ka nakatulog?" Umiwas siya ng tingin. "Maiwan ko na kayo." Paalam ng ina. "Siguradong hinahanap ka na ni Ma'am Eleanor. Magagalit yun kapag nalaman na nagpunta ka pa sa bayaran na tulad ko." "I don't care." Seryoso siya nitong tiningala. "Alam ko na ang totoo. Alam kong ginawa mo yun para sa nanay mo." Hinawakan ni Renz ang mga kamay niya. Magaan itong hinawakan ng kanyang pisngi. "Sabihin mo lang na mahal mo rin ako, pakakasalan kita." "Paano ang mama mo?" "Sigurado ko, makikita niya rin ang pagiging mabuting anak mo." Napangiti si Liana habang nanggigilid ang mga luha. Sapat na ang mga salitang yun para gumaan ang loob niya at hindi na magsisi. Marahang idinikit nito ang noo sa kanya. Siya naman, ipinikit ang mga mata. "Sa lahat ng nalaman ko, mas lalo kong minahal ang tulad mo. Ipinagmamalaki kita sa kahit na sino. Mahal kita, Liana." Sinalubong niya ang mga mata nito at nakita niya roon ang kasiguraduhan. "Mahal mo rin ba ako?" Umiiyak na pinagkatitigan ni Liana ang mga mata ni Renz. Tumango siya rito. "Gusto kong marinig ang sagot mo." "Mahal kita, Renz." Maingat siya nitong hinalikan bago sandaling lumayo. "Alam mo ba kung anong nag-uugnay sa ating dalawa?" Dinala niya ang palad nito sa isang buwan niyang tiyan. "Yun ay ang anak natin.
Hindi makapaniwala ang anyo nito nang haplusin yun bago siya balikan ng tingin. Tumango naman siya. Liana. Niyakap siya ni Renz ng mahigpit. Dahan-dahan silang naglayo. Dadalhin ko kay ni Nanay Marta sa Maynila. Mamahalin kita habang buhay, Liana. Kayo ng anak ko. Niyakap siya ng buong puso ni Renz. Nang araw na yun, dinala sila nito sa Maynila. Naging magiliw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang Lola Fe. Habang ang ina nito ay mailap pa rin naman, pero nang malaman na nagbunga ang gabing may nangyari sa kanila ni Renz, tila nagbago ang ihip ng hangin, lalo na nang malaman nito na lihitimong si Gensa ang kanyang dinadala. Matapos ikasal, nagsilang si Liana ng isang batang lalaki. Kauna-unahang beses man niyang inalay ang sarili, sinigurado ng Diyos na iyon ang magiging takda niya. Yun ang naging daan para makilala niyang lalaking buong puso niyang mamahalin.